Kapag hindi na tumatalab ang gamot, bakit naman tumatalab ang cannabis? Ibang way na po kasi siya. Tulong sa ibang gamot para maibsan yung mga side effects ng gamot na yon. So ano naging papel ng cannabis dyan sa usapin ng cancer? Nalaman natin na may mga receptors, deadly dapat yung disease, mas napapagaling natin. Ano ba talaga ang epekto ng cannabis sa epilepsy? May cannabinoids yan na gagana, may cannabinoids na hindi. Depende sa klase o dahilan ng epilepsy. The more we learn about it, the more we can do about it. Kumusta mga kaibigan? Narito na naman tayo sa Doc G at Tito Chuck, ang podcast na sumisikat at dumarami ang sumusunod dahil natututo tayo rito tungkol sa kagilag-gilalas na katangian ng halamang gamot na cannabis. Siyempre, lagi nating kasama rito yung ating partner, our Dr. Advocate, Dr. Daniel Guzman alias Doc G! What's up? Kamusta mga masayang nanunood sa atin dyan? Ako naman po si Chuck Manansala na ang tawag ninyo ay Tito Chuck. Chuck. Tinanggap ko na yon. Tito Chuck na tayo dito sa ating podcast na Doc G at Tito Chuck. Etong pag-uusap natin ngayon, Doc, medyo tayo sinusubukan nating maging magaan, maging masaya. Pero yung topic natin ngayon medyo malalim eh. At hindi ako magtataka ako medyo maging may pagkaseryoso talaga tayo rito. Dahil gusto ko sanang maitanong si Doc, ano ang maibabahagi nating kaalaman sa ating mga nanonood? Gusto ko sanang unang itanong sa iyo yung isang sakit na kung ba't ako napasama sa organisasyon na ito ng mga cannabis advocates. Una ko pong nakilala yung mga pasyente na mga batang may epilepsy. Nung mabuo namin yung organisasyon na ang pangalan noon, Doc, ay Philippine Cannabis Compassion Society. Kasama namin doon sina Dr. Donabel Trias. Isa sa mga nag-organize nito ay si Kimi. At patuloy kaming umunlad na nagpatuloy sa advocacy hanggang sa ngayon. Pero gusto ko pa rin maintindihan, ano ba talaga ang epekto ng cannabis sa epilepsy? Magandang tanong yan, Tito Chuck. No? So, ang pinaka-importante una nating malalaman, ano ba yung seizure, ano yung epilepsy? 'Di ba? Kasi yung seizure, simptomas to ng epilepsy. So, yun yung madalas nating makikita, 'di ba? Pero hindi po kasi lahat ng seizure, epilepsy agad. Kailangan 2 beses mangyari sa'yo sa pagitan ng 24 oras, magkahiwalay na insidente, hindi sa isang araw lang nangyari lahat, no? Madadiagnose ka with epilepsy. Hindi lahat ng seizure ay epilepsy. Apo. May mga kondisyon. Meron Okay. po. Tapos may mga bagay din naman po na dahil nga magda-diagnose ka na ng epilepsy, maraming pinanggagalingan yon kung ano nagkukos ng epilepsy. Pwedeng dahil sa structure ng brain mo pagkapanganak, meron ka na agad na problema sa structure o sa utak mo. So, pangalawa naman, dahil sa infection, nagkaroon ng mga sakit na pagkatapos, nagkaroon ng side effects or consequence dahil nga hindi lahat naagapan agad o kaya ito'y epekto ng sakit na yun na particular na infection, naapektuhan yung utak, nagkakaroon tayo ng kondisyon na to. Okay. So, genetic, pwede ring mapasa na kahit mukhang normal yung brain, nagmi-misfire siya. Namamana sa to some extent siguro yun, Meron ano? po. So, depende po. Tapos meron din, minsan hindi lang talaga natin mapaliwanag. Pero dahil naulit yung mga seizure, kailangan na siyang diagnose na epilepsy. Kahit hindi natin alam kung bakit. May mga bata nahulog, nabitiwan nung Pwede rin po. nangyayari yun. Structural po yun. Na may na-damage yung brain. At sa mga ganyang kaso, kung siya ay structural o kung siya ay dahil sa infection o siya ay dahil sa aksidente o kaya siya ay namana,
Lahat ba yan ay kayang gamutin o lapatan ng cannabis para magkaroon ng lunas? O mapipili lang yung mga kaso? Mapipili natin yung kasong ang cannabis lang ang gagana. Meron ganon. Merong ganon. Okay. Meron naman na gumagana yung gamot until magkaroon ng tolerance or biglang hindi na masyadong mabisa until hindi na talaga gumagana. Okay. Hindi pa rin tumitigil yung seizure, nagpalit na ng klase ng gamot, nag-iba-iba na, hindi pa rin control yung intractable. So, hindi na talaga. So, yun yung mga klase ng kaso na cannabis ay maaaring makatulong. So, may narinig akong termino sa iyo na narinig ko rin earlier, paalala ko sa mga nakikinig, intractable. Ang ibig sabihin nun, Yeah. hindi na gumagana yung mga kasalukuyang gamot. Kasi eventually, 'di ba, yung kuryente sa utak natin, kinokontrol lang siya ng gamot in a way na hindi ka masyadong nagsisend ng kuryente. Kaya yung gumagana, syempre sa anti-seizure medications, yung mga gumagana sa receptor ng GABA. Okay. So, yun po yung isa sa mga neurotransmitters natin sa utak na pag hindi na control o masyadong marami o kaya yung pang-inhibit niya wala, doon po nangyayari yun. Nagmi-misfire. Parang nagkakagulo-gulo yung signals kaya nagmumukhang seizure. Yun yung itsura mo. Hindi maintindihan ng katawan yung gusto mong mangyari. Malabo o kaya sunod-sunod, hindi klaro yung signal. Magulo yung signal, oo. Sobrang dami. So, sabay-sabay. Pero nagagamot yan, tumatalab yung mga gamot butika, pero dumarating ang panahon, hindi na siya tatablan. Okay. Bakit nangyayari yung hindi na tumatalab? Kasi po, eventually, yung katawan nare-recognize yung pag-control natin. Siyempre, nagbabalanse yan eh. So, ginagawan din yan ng paraan para mabalanse na parati na lang bukas yung receptor na to. So, babawasan niya, dina-down-regulate niya. So, ganun din nangyayari. So, may mga gamot naman na nagpapadami o konti. Depende sa kailangan na receptor o kailangan. Masyado lang para sa mga espesyalista natin sa epilepsy. Yung mga nagpaplanong maging eksperto dyan, no? Lumalalim ang diskusyon dito. Pero siguro, ang magandang itanong ko na lang ay ganito. Kapag hindi na tumatalab ang gamot, bakit naman tumatalab ang cannabis? Ibang way na po kasi siya. Kumbaga yung mga receptor na naturo sa amin, yung mga na-map out dati, recently lang yung endocannabinoid system. Okay. Diba? Nung 90s lang yan. Tapos hindi naman yan automatic tinuro agad sa lahat ng med school. Mhm. So yung research dyan medyo mabagal. So recently, na bumilis na yung research, dumami na yung research, nag-legal na sa ibang bansa kung saan pwede na mag-research. So, nalaman natin na maraming mga system tsaka receptor na umaasa din sa endocannabinoid system. And pag na-activate yon, mas gumagana pa yung gamot. So, minsan yung nagbibigay ng gamot na anti-seizure, biglang humihina na, hindi na masyadong gumagana, dagdagan mo lang ng konting cannabis o kaya cannabinoid na specific katulad ng CBD o kaya THC. Kasi minsan isang seizures, THC lang gagana, minsan CBC lang. So, depende talaga yan. So, may cannabinoids yan na gagana, may cannabinoids na hindi. Depende sa klase o dahilan ng epilepsy. Kaya yung paggamit ng cannabis para sa epilepsy, halimbawa, talagang malaking tulong ay kumonsulta sa doktor na nagsanay sa paggamit ng gamot na cannabis. No? Kasi yung isang kasama namin sa Philippine Cannabis Compassion Society, yung anak nila ay merong seizure, hindi naman sila makakuha rito ng cannabis na gamot at yung mga gamot na ginagamit nila ay masyado ng matindi ang side effect. Yung naapekto na yung isip ng bata, tsaka laging bata bangag. Laging nakatulalang ganon o kaya antok-antok tapos tumutulo ang laway. Nagdesisyon yung pamilya niya, Doc, na lumipat ng Amerika. Pagdating doon, ang ginamit nila ang pangalan Halley's Hope. Halley's Hope. H-A-L-E-I-G-H-S. Halley's Hope. Nagawa daw sa organic hemp. Yun na nakasulat doon sa Nawala. Yung seizure. Hindi nawala. Hindi nawalang 100%. Kung dati sa isang araw, 10, naging isang beses sa isang linggo.
So yung, Tapos isang period, naglaho na talaga. so yung mga ganyang case po, tingin ko kasi na-utilize na yung receptors ng endocannabinoid system. Okay. At the same time po, yung mga gamot na hindi na gumagana, na siguro nga yung mga receptors na tumatanggap sa kanya, o kaya nagpapagana sa kanya, nagsawa na yung katawan o nasanay na. So ngayon na bagong mga receptors yung na-utilize, mas nakokontrol niya. At the same time po, yung endocannabinoid system, nandyan na po talaga yan eh. Taga-regulate talaga ng katawan yan eh. Siya nga yung nag-aayos ng sleep mo, nag-aayos ng appetite mo. Kaya yun yung mga effects na nangyayari din sa'yo. 'Di ba? Pag kumamit ka ng mga galing sa labas ng katawan, yun yung mga plant-based na cannabinoids. Oh, yeah. Doon sa mga nanonood po, maganda sana kung tayo ay maglagay ng komentaryo dyan sa ating comment section, magtanong kayo na pwede nating ibato kay Doc G o kaya mag-share kayo ng inyong karanasan tungkol sa paggamit ng cannabis. Kung meron kayong aktual na karanasan, kayo ay nasa Pilipinas o kayo ay nasa abroad, para pare-pareho tayong matuto rito. Kasi may isa pa akong gustong itanong kasi lagi ko itong nababase. Keso-keso na ang cannabis daw ay may epekto sa cancer. Ano ba tunay na istorya dyan tungkol sa issue ng cancer at cannabis? Nagsimula kasi yung interest sa cannabis dahil sa mga tulong niya sa mga cancer na gamot. Nagsimula yan kasi 'di ba sa chemo, masama sa pakiramdam. Chemotherapy. Opo. Yung chemotherapy, lason yun di ba, technically? Hindi naman po lason, pero lahat kasi po technically ng gamot lason yan. Lason, Opo. technically. So, hindi naman po siya magandang banggitin in that way kasi nakakatulong po talaga ang chemo. Ang maganda lang po is may side effect siya kasi gawa natin siya. So, hindi siya perfectly in tune sa katawan. Ibig sabihin po, kahit healthy cells, minsan tinatamaan niya. Siyempre, through the years, nabawasan na yan. May targeted na tayo, hindi na po yung parang shotgun na lang na bubuhos yung chemo sa katawan, ipapasok sa mga ugat. Kontrolado na. Renirekta na dun sa site ng cancer. Meron na po mga progression din sa larangan ng ganong gamot. Tsaka ngayon, pati genes, di ba? Yung mismong gene therapy, pati yung mga receptors. Kasi paliit ng paliit yan pa-specific ng pa-specific. Kasi ang kalaban mo is yung cell mismo cancer cell. So gaano kaliit yun, di ba? Kailangan mo ng malaking microscope para lang makita yon, di ba? So nagsimula rin tayo ng ganun. Kasi kailangan natin tandaan, sa teknolohiya ay parating mauuna sa siyensya. Ang teknolohiya ay laging mauuna sa siyensya. Yes. Okay. Isipin mo noon, yung catapult. Diba? Naisip mo ba yun? Alam ba nila yung parabolic measurements? Alam ba nila yung fourth generation nun? Tsaka Naisip yung na ba nila yung ng force is equal to max times acceleration. Pero napagana nila. Nagagamit nila. Napabuti pa nila, na-improve nila. Nag-i-innovate sila. Kasi meron na rin naman sila mga principle na pinangahawakan nun. Na na-o-observe lang. Ganon din ang cancer. Mukha lang siyang bukol. Kasi yun lang yung kaya natin makita. Yung pagkakaintindi natin sa kanya, lalawak ng lalawak through time. Ang pinaka-importante, naaaral, natuturo. So, the more we learn about it, the more we can do about it. So, ano naging papel ng cannabis dyan sa usapin ng cancer? So, habang natututo tayo paano gumawa ng mga droga laban sa cancer, mga pagtanggal ng cancer, kasi nung matagal na yan kaya na natin mag-opera Actually, pag natanggal mo yung cancer na yan, minsan hindi na babalik, di ba? Kahit hindi mo gamutin. Yun yung malinis talaga. Walang ibang naiwan sa katawan. Hindi siya kumalat. Yun yung mga cancer na naku-cure natin. Tulad ng breast cancer, tumaas yan dahil yung pag-opera natin sa breast, gumaling. Dati, death sentence yan. Plus, nalaman natin na may mga receptors na kahit meron ka nun na mas deadly dapat yung disease, mas napapagaling natin. 'Di ba? Dapat mas delikado yung klaseng cancer na to. Pero dahil may receptor siya, alam niyo yan, yung mga HER2, naririnig niyo yan, 'di ba? Kaya tinitest yan kung ano yung mga gamot na tatalab sa kanya. So in that same way, ang cannabis po
nag-e-express ang mga cancer cell. Note, cancer cell, hindi healthy cell. Cancer cell lang. Opo. Na mga receptors na pag kinabitan ng cannabis, sasabihin nila, time's up, pop! Puputok yung cell death. Cell death. Opo. Cell Apoptosis. Cell death, apoptosis. So, Opo. cell death, apoptosis. O, balibago na naman yan. No? Medyo malalim siya, pero ang idea is, hindi katulad ng chemo na hindi niya alam kung ano yung healthy. Dati at least, tsaka madalas, yun yung access na meron tayo ngayon. Mahal ang advanced na cancer therapies. Hindi siya accessible kahit meron dito. Kahit legal. Kasi nga, hindi natin afford. Uh-huh. Pero ang cannabis, compared sa mga gamot na to, relatively inexpensive to extract the compounds and very accessible and easy to produce. Relatively, isipin mo, technically, kaya mo siyang ipatubo dito. Tapos pag tumubo siya, ipapakulo mo lang, 'di ba? Simple lang yung proseso eh. Pinapamukha lang natin na sobrang komplikado. And yung simpleng paggawa ng oil na yon, galing sa halaman, gamot na siya. At yung bang mga healthy cells natin ay napoproteksyonan ng cannabis sa panahon ng chemotherapy? Meron bang ganong effect yun? Nagsimula po yun dun sa mga side effect. Nakita nila na yung gumagamit, albeit unsupervised, tsaka sa mga unang panahon, nakikita nila na hindi sila nasusuka. And syempre, yung pinakasikat, di ba, nagugutom sila. So, kumakain sila. Sinusuportahan nila yung katawan nila. So, nagkakaroon sila ng sustansya. Nagsimula po siya adjunct, yung tawag doon. Tulong sa ibang gamot para maibsan yung mga side effects ng gamot na yon, o di kaya pabisahin pa, maging mas mabisa yung gamot. Tinutulungan yun ng cannabis. And then eventually, lumipat yung pag-aaral kung anong ginagawa niya mismo para mapagaling ang tao. And then yun yung nakita nila. Pinapatay niya yung cancer. Kasi ang cancer, sirang preno ng katawan. Sirang preno. Na dapat tinigil na niya yan. Dapat natural na niya nang pinatay ang cell na yan. Na mali na nga yung pagkabuo. Nag-mutate na. Oo. Dapat ang katawan mo na mismo nagsabi, tama na, hindi. Mali yung pagkagawa mo. Erase. Literal yun. Delete. Oo, mabanggit ko lang na ang DOH ay may programa na nagbibigay ng ayuda doon sa mga cancer patients at pwede ka nang makakuha ng gamot na libre, no, pati chemotherapy. Sana mangyari na rin yan sa cannabis dahil maganda pala ang pairing ng mga gamot para sa cancer at ang cannabis para naman mabura na o mabawasan ng malaki itong pahirap na cancer na ito. Doc, bukod sa napag-usapan nating epilepsy at saka cancer, sa dalawang kaso na yan, lagi ko naririnig na ang cannabis daw ay merong anti-inflammatory effect. Tama ba sabihin yun? Tama naman po. Isa sa mga component niya yung sikat na maging anti-inflammatory. Pero halos lahat ng cannabinoids ay gagana sa receptor na may indirect, ibig sabihin hindi directly anti-inflammatory, pero nandun po sa mga pathway na yon o sa mga sistema ng katawan na mapropromote yung anti-inflammatory na epekto. Ayun, alam naman po natin na napaka-importante ng mga anti-inflammatory drugs, no? At siguro dahil dito sa katangayan na to ng cannabis, ay talagang sadyang may maitutulong siya sa atin. Ngayon, Doc, bukod sa nabanggit natin na epilepsy at saka cancer, meron pa bang ilang mga karamdaman na merong bisa ang cannabis? Ilan ang mababanggit mo na medyo matibay-tibay na ebidensya o kaya may ebidensya na ng paumpisa? Marami naman na nagsisimulang magtingin sa mga sakit, no? So sa mga ibang bansa, meron na silang oportunidad na tingnan yung mga tinitingnan natin yung mga sakit o kaya tinitingnan yung mga ginagawa ng endocannabinoid system. Diba? Nabanggit natin sa mood, sa sleep, sa appetite. Sleep, appetite. Opo. Tapos sleep, sa appetite. pain. And then nabanggit nyo nga, inflammation. Tsaka syempre, yung pag-regulate ng katawan, homeostasis. Homeostasis. Opo. Kasi siya po yung parang barangay captain, kumbaga, ng katawan eh.
Minimake sure niya everything is in order. Everything is in Oo. order. So parang, ikaw, tama ba yan? Okay ba yung ginagawa mo dyan? Nakakatulog ba tayo ng tama? Nakakain ba tayo ng tama? Si anandamide yun, tsaka yung mga ibang mga endocannabinoids. Endocannabinoids na nasa galing sa loob ng katawan Opo. natin na ulitin nga natin, Doc, ang epekto na nasa mood, Opo. yung kung anong mood mo, kung anong nararamdaman mo ngayon, tulog, Tama. appetite, at yung appetite, tulog, pag hindi mo ginawa yan, patay ka. Ibig sabihin, Exactly. nakakatulong siya sa better Opo. quality of life, ganun ba? Sabihin po natin, yung normal consumption, yung tinatawag na recreational, 'di ba? Sinasabi nila, ang effect nun is para ka nagyosi. Pero ngayon, recently, yung mga studies, tinitingnan nga yun. Kasi may mga bansang tao, cannabis lang, hindi nagyoyosi. Yung religious siya na paggamit o kaya nasa kultura nila, yung mga ganong bansa, nakikita nila, hindi nagkaka-COPD yung cannabis lang. Sa yosi lang talaga yun. Oo. Tapos, ano ibig sabihin nun? Nag-bronchodilate o nagpapaluwag ng airway. Ang cannabis pwede. Dahil nga sa mga iba't ibang epekto niya. Ang nakikita lang nila is kung ano yung damage ng mga usok sa lungs, kahit ano yung sinunog, yun lang yung meron. Kasi sinunog mo pa din eh. Oo. Pero yung effect ng yosi mismo, nakaka-COPD, nakaka-decrease o nakakabawas ng kapasidad ng paghinga, hindi nakikita doon sa nagkakanabis lang. Yun yung importante doon eh. Maraming mga lumang mga studies na hindi naman nila na-isolate o nasabi sa mga, syempre, observational lang. Hindi mo naman masasabi na never nag-yosi yung nakita mong study, never nag-alcohol, never nag-ibang droga. Hindi nila tiningnan yun eh. Pero biglang ngayon, ang mga ginagawa nilang study, doon sa mga bansang makikita nila na yun lang yung consumption. Okay. So, yun yung mga culturally, yung mga sa Latin America nga, tsaka yung sa mga African countries na part yun ng culture talaga. Hindi nahahaluan ng ibang substance. Pagdating sa isang sakit na madalas na nababanggit na may epekto daw ang cannabis. Totoo ba na merong ikabubuti yung mga may sakit na Parkinson's kung nagka-cannabis sila? Ito po yung importante dito, no? Yung mga ganyang movement disorders, yung mga panginginig, nakakatulong dyan yung cannabis. Tapos yung parati natin kinakatakutan na THC kasi nakakabangag, yun yung mas makakatulong. In fact, may mga ganyang mga tremors na pag binigyan mo CBD, konti lang yung matutulong. Dahil siguro may trace amounts ng THC pa dun sa CBD na yon. Pero pag ma-isolate mo completely, minsan may mga studies, wala talagang tulong. Ibig sabihin, hindi CBD lang ang tumutulong. Ibig sabihin, ang THC at ang CBD ay parehong medicinal. Opo. Ang kanilang properties, no? Opo. Kaya lang may pagkakaiba dahil iba ang kanilang aksyon. Sa madaling salita, sa loob ng halamang ito ay napakaraming pwedeng maging mga Gamot. epekto. Gamot. Gamot talaga siya. Isipin mo kung paano tayo nagsimula sa cancer, ganun din sa cannabis. Una, parang shotgun, yung buong plant, i-extract mo, walang kesyo kung anong laman, binibigay mo bilang gamot, gumagana. Ngayon, tinitingnan natin kung paano gumagana yung mga bawat isa bilang individual na component, tsaka kung paano sila gumagana together. Kaya nga nagkaroon ng entourage effect. Diba? Entourage effect Oo. na ulit-ulit yan. Doc, ang haba ng usapan natin. Sana yung mga nakikinig sa atin ay may natutunang bago. Mga kaibigan, kung kayo po ay nakikinig hanggang ngayong oras na to, ibig sabihin nag-interest na kayo. I-like nyo na. I-follow nyo na ito. At higit sa lahat, i-share itong ating programa para mas maraming matuto at lumaki ang ating kilusan dahil kailangan na natin na ang batas ay maipasa. Napakaraming pasyente ang nag-aantay. Tama yan, Tito Chuck, no? So, paalala ko lang, doktor ako, pero hindi nyo ako doktor, ha? Hindi yun advice na gagawin nyo. Ito yung mga research na nakikita natin sa iba't ibang lugar. At kung paano kaya natin ma-adapt yan pagdating dito sa Pilipinas. Kaya importante na i-discuss natin sa susunod na mga episode yan kung paano makikinabang para sa Pilipinas ang medical cannabis.
At lahat ng yan ay magaganap kung susundan nyo lagi ang ating popular na podcast na Doc G and Tito Jack! Hanggang sa susunod, kita-kits!